Baguhan! Ganun sana lahat ng kapatiran. Isipin nyo lagi kayong baguhan. Kasi pag baguhan kayo, pag sinabing, Praise the Lord! Praise the Lord talaga. Eh yung matagal na, mayroon naman yung piling baguhan. Dapat talagang feel na feel mo, parang baguhan ka. Pag dumating ka sa gawain, wala ka ibang isipin, kundi mapalugdan ng Diyos. Everybody say, Praise the Lord! Praise the Lord! Sabi, huwag papaya ng pagkakatipon. Dahil sa pagkakatipon, sa pagdalo, makakapakinig ka ng salita ng Diyos. Sapagkat sa salita ng Diyos nagagaling ang paniniwala o pananampalataya. Kailangan natin ng pananampalataya. Katulad sa ating mga pangangailangan. Pag may sakit tayo, manampalataya ka sa Diyos, ang Diyos ay magpapagaling sa iyo. Pag may problema ka, manampalataya ka sa Diyos, ang Diyos ay tutulong sa iyo. Malutas ang problema mo, ang buhay mo, nais mo magbago. Manampalataya ka sa Diyos. May naman unti-unti lang yan kasi may baguhan tayo. Amen? Pagkatapos ng pananampalataya, matututo ka ng umibig sa Diyos. Iibigin mo na ang Diyos. Lahat naman ng tao, iniibig ang Diyos. Wala namang tao na hindi umiibig sa Diyos. Pero ang totoo, hindi Diyos ang iniibig ng iba eh. Reliyon. Sekta at denominasyon. Kaya, yung isang baguhan, pinalo sa mabanimbing din, masawa ng bilabid tatay. Yung bilabid nanay ang sabi natin bilabid, kasama na nag-follow, Nay, dumalo kayo papigsaan na kayo ni Apo Diyos. Doon natin marinig tayo, paimbagin ni Apo Diyos. Ang sinagot, walang sakit ni. Wala daw siyang sakit. Maganda yung sagot. Pero pag may nararamdaman na, kailangan din talaga sa Diyos. Everybody, so praise the Lord. Lahat tayo, ang kailangan natin ay ang Diyos. Amen! Kaya dapat, sundin natin kung ano ang nais ng Diyos. Para tayo ay pagpalain. Basahin natin, Hebrews chapter 11, verse 6. Sa aklat ng Hebreo 11:6. At kung walang pananampalataya, ay di maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya ay nagsisihanap. Amen. Everybody say, praise the Lord! Yan da ang unang Timoteo 4, Gs. Ayan. Kaya pananampalataya. Lahat naman nanggaling sa iba't ibang pananampalataya. Iba't ibang reliyon, sekta at denominasyon. Pero sana ang mga tao, sabi nga ng Biblia, magsaliksik. Hanapin kung sino ang nasa totoong pananampalataya. Kung sino yung totoong naglilingkod sa Diyos. Dapat may prueba at ebidensya, may himala, may patotoo. Tinanong ko, Tay, ilang oras kayong doon sa simbahan? 3 hours daw. Alas 8, ang umpisa. 9, 10, 11. Sabi ko tuloy, ano kaya gagawin natin? So isip-isip ko lang. Hintayin natin matapos yung hanggang 11. Pagkatapos susunduin natin ang baguhan. Dadalhin natin dito. Ang tanong, sasama pa kaya? Tapos nang magsimba, tapos nang magdasal sa Diyos. 3 oras. Ang napansin ko pa doon, minamahal, pag nakita sila ng pastor, hindi pa naman siguro pinagbawalan. Pero nandun yung takot nila eh. Nakita na ako ni Pastor Mi. Kasi narinig na tingnan ko. Pumana, baka madagdama, biruman na. Ganun eh. Pero kung sa Diyos sana talaga, kung sa Diyos maglingkod, subukan ko yung gawain ng Diyos. Nasa katotohanan, may himala. Hindi pa kasi nila naunawaan. Kaya mag-pray talaga tayo. Ayan ang ating magagawa. Manalangin talaga sa Diyos. Na siya ang ihipo sa puso
at isipan ng mga tao. At masabi ng praise Lord. Katulad dito sa ating lugar ng Baki. O, ang dami-daming tao. Di ba? Ayaw naman nilang maglingkod sa Diyos. Sasabihin din, naglilingkod kami sa Diyos. Oo nga, naglilingkod sa Diyos, pero totoong Diyos ba? Kasi kung totoong Diyos yung pinaglingkuran ng tao, dapat nagbago ang buhay niya. Dapat may prueba at ebidensya, may patotoo siya. Hindi naman patotoo yung ano eh. Oo. Ako nakapagpatayo ng magandang bahay. Ako nakabili ng sasakyan. Para sa wala sa katotohanan, sa kanila eh, patotoo yun. Hindi po. Ang tawag doon, sariling pagsisikap. Nagsikap ka. Mag-aral, makapagtapos sa pag-aaral, nagtrabaho ka. Oh, anong ginawa mo? Anong purpose mo? Kung may pamilya ka, matustusan ang pangailangan ng pamilya. Kaya alam mo pangailangan ng pamilya mo, kailangan nyo sasakyan. O kailangan nyo ng bahay. Sariling pagsisikap. Eh dito sa ating pananagawain, anong po totoo? Dating mahirap ang buhay. Walang-wala. Nung naglingkod sa Diyos, anong nangyari? Mula sa kahirapan, hinamon ng Diyos sa kahirapan, itinaas, pinagpala. Kaya nakapagpatayo ng bahay. Nakabili ng sasakyan. Una, bisikleta. Hanggang sa naging scooter. Hanggang sa naging tricycle. Hanggang sa tumagal-tagal. O nakabili ng 4 na gulong. Sa tumagal-tagal, nakabili ng sasakyan. Pangdagat. Sasakyan pang ipapawid. Helicopter. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord! Pag may nagpatotoo na, nakabili ng submarine. Praise the Lord. Walang imposible sa Diyos. Amen? Di ba wala imposible? Malalaman mo yung patotoo sa hindi patotoo. Di naman masama na may maganda kang bahay, may maganda kang sasakyan. Nagsikap ang tao. Lahat pa sabi ng praise Lord. Yung mga mayayaman ngayon, may nakikita naman talaga tayong mayayaman. At nasaksiyan natin kung ano yung buhay nila noong araw. Meron yung hindi naglilingkod naman sa Diyos. Sabi naglilingkod ka sa Diyos, hindi ka natin kasama eh. Pag hindi natin kasama rito, ang sinasabi natin, hindi naglilingkod sa Diyos. Pero sa kanila, sila naglilingkod sa Diyos. Ang sagot, hindi sa totoong Diyos. Pero ano nangyari? Gumanda yung buhay nila. Diba? Kung sasabihin natin sa kanila, hindi magkakaroon ng pag-iisip ang tao. Bakit? Hindi naman kami membro dyan sa gawain nyo. Naging mayaman kami. Umasenso kami, umunlad kami. At tawag yan, sariling pagsisikap. Hindi yan patotoo. Kasi yung patotoo galing sa Diyos. Lahat ba sabi, praise the Lord? Kaya ayun ang pinag-aralan mo talaga. Kasi ba yung nagpapatotoo, nagsasabi, gumanda raw ang buhay. Gumanda ang buhay. Totoo yan. Pag naglingkod ka sa Diyos, na totoo, gaganda talaga ang buhay mo. Everybody say praise the Lord. Kaya tayo nagsisikap, tayo ay nagsisipagpagan, nagsisikap, nagsasakripisyo, nagtitiis, sa mga pagkuha na nakadalo ngayon. Sa mga ibinuong panalangin ating dearly beloved parents, Lord, ating mga pastor, ating beloved mamadir, kami mga magagawa, mga kapatiran dito ay nananalangin, nag-ayuno, nagsisakripisyo, nagtitiis, nagbabata, para maraming mga kalalo ang maligtas, at isa po kayo roon sa mga naabot ng panalangin, pag-ayuno, naabot ng pag-ibig ng Diyos. Basahin po natin 1 Timoteo 4:10. Brother Andrew. 1 Timoteo 4:10. Basa. Praise the Lord. Yan dito, Titus chapter 2, verse 11 up to 12. Basa. Ito po sa unang
4:10. Sapagkat dahil dito ay nagsisipagpagal kami at nagsisipagsikap, sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay, na siyang tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa mga nagsisipalataya. Amen. Praise the Lord! Tatay, yung bago natin, ang pangalan niyo po tayo? Tatay? Balik ko siya, bakit tanong? Tatay? Ador. Tatay Ador. Yung dalawang anak mo tayo? Oh. Dalo lang kayo ng dalo. 1 buwan, 2, 3 buwan. Hanggang sa patuloy na dalo. Sinong may, dyan? Maliit na damit, pang Judas Squad. Matatay na ka ng Judas Squad dito. O yung apo dyan, kaninong apo yun nandyan? Nani Ena, apo no? Okay. O magpagamit mga Judas Squad. Pag marunong na magbasa ng Biblia, ititry natin magbasa ng Biblia. Para hindi palakad-lakad. Para hindi pabili-bili. Matuturuan. Andyan si Kuya Jerry Pataray. Praise the Lord, nakadalo. Tatalo po kayo palagi. Tatay Elmer? Tatalo. Tama ba, Tatay Elmer? Naalala ko tuloy si Nanay Maribel Hulaton. Nung sinusundo yun, si tatay yung lagi nagbubuhat. Isasakay doon sa sasakyan. Kuminsan yung anak niyo po, yung brother, bubuhatin yung nanay, si nanay. Hallelujah. Kaya alam niyo, minamahal, kung lahat ng mga nakatulong sa ating mga gawain dito sa Baklotan, pag araw ng kusada, lahat ng mga baguhan na naakay na sa gawain ng Diyos, kung tatalo lahat yan, kaya wala tayong uupuan. Wala nang maupuan, kukulangin na. Malit na itong chapel sa Baki. Kung kaadalo na lahat. Nakailang kursada na tayo? Since year 2009. Ngayon, 2026 na. Mag-18 years na gawain natin next year. Di ba? Kung dati ko lahat, sabi ko, dami ng mga kapatiran sa Bakmotan. Kung dati lahat, kung pinagaling. Pero wala tayong magagawa eh. Ang gawin lang natin, gumanap tayo sa ating tungkulin. Everybody, so praise the Lord. Ayun yung naisip ko, oo nga no, tungkulin lang talaga natin yung gampanan natin. Yung nais ng Diyos, sundin lang natin. Bahala siyang hihipo sa mga tao. Yung mga nakadalo sa kursada, kung magpatuloy o hindi, Diyos na ang nakakaalam yan. Everybody sa praise the Lord. Kaya, sa susunod ulit, pag may pagkakataon. Kaya prayer natin, samahan niyo po ako sa prayer. Mag-pray tayo lahat. Diba? Amen. Amen. Maayos ang ating bahay sa bahay dito sa Baki. Maayos ang bubong. Walang tulo-tulo. Sa susunod, sabi, mamaya, susukatan na nga. Susukatan. Ikikisan mo itong pulpito. Para mga beloved at God's fire, hindi kayo mainitan. Diba? Kaso, ba na yung gagawa sa kisame? Palitan muna ng bubong lahat. Diba? Dahil sa likuran, ikabit na lang muna dyan ng mga maayos pa ng bubong. Kasi dyan talaga sa bandang likuran ang bagsak ng tubig tulo. Aagos na naman dito sa chapel. Tagulan na. Next week, June na. Everybody sa praise the Lord. Ngayon, 24. Next Sunday, 31. Good nyo na ang bilis ng araw, mga kapatid. Sa mga baguhan, tumalo kayo palagi. Kaya lang ang aming masasabi sa inyo. Para magkaroon kayo ng pananampalataya. Itanim sa inyong puso, isipan, mahalaga ang maglingkod sa Diyos. Pag hindi kayo tatalo, aatake ang kaaway, atakihin na kayo demonyo. Nusika na imbagan ka,
atake na katitimonyo, isumli na dahil sakit mo. Dahil ang problema mo, imbis nga mag-isayanan, awanan, malayunan man rin. Hindi, sakit ang tiulo. Sumarunod doon. Sakit ti ulo, sakit ti bukod. Saan yung bukod? Likod. Oh, sa susunod, sakit sa karabubog. Ano yung karabubog? Natako na po. Ipakawan na beso. Hallelujah. Ipakawan na beso. Hindi, dahil pati arawin ng demonyon. Ipakawan na beso. Ang dami na mo Diyos. Teka ti demonyo. Pasak na dahil ang karabubog mo. Madamdama, nasakit ng tichan mo. Apan ganito di kasi Jason. Basta praise the Lord! Praise the Lord! Bakit ganun, di ba? Kung kailan tatanong tayo minsan sa gawain, doon ang dami minsan sumasakit. Ang sakit ng ulo. Ang sakit ng katawan. Kaya pag nagpatotoo, pasensya na po kayo, ang sakit ng katawan ko. Oh. Tinawag magpatotoo, ayaw magpatotoo. Sa susunod, hindi ka na inilista magpatotoo. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Yung patutukan natin, kahit maikli o mahaba, di ba? Paalagaan natin yan. Ang Diyos ay nakikinig sa ating mga patutuo. Nakikita niya yung ating mga puso at mga isip. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Sabi ko, minsan, ang kunti ng kapatiran dito sa Paki, hindi na ako mag-preach, ipapasa ko na lang. Ako ang papaluin ng malapin noon. Ibig sabihin, tumitingnan na ako sa bilang. Hindi po ganun ang pangangaral. Konti, kaya marami kapatiran, ikaw hindi nagay mangaral ka. Everybody say, praise the Lord. Nakikinig ang Diyos sa ating sinasabi. Amen! Amen! Purihin ang ating bagay ng Diyos. Ano sabi? Oh, nalungkot na ako si umuwi yung baguhan natin kanina eh. Kasi nga, nandun yung kalagayan ng kanyang anak. Nahihirapan din nata sa pagsasalita. Kaya ipag-pray natin na sa susunod na araw na ating gawain, makatalo sila. Ang Diyos ang nagpapagaling. Amen! Oh, gagawin talaga ng kaaway para ang mga baguhan, huwag makadalo. Gagawa ng paraan. Pinag-aaralan ko nga, dami talagang nagiging dahilan. Oh, misa wala kang pera, hindi ka makadalo. Minsan, anak mo, gagamitin, hindi ka din makadalo. Isabi, walang pera. Isabi naman iba nagpapatotoo. Walk by, maglakad. Kahit ilang kilometro, maglakad. Kung mainit, magdala ng payong. Kung mainit ang panahon, mainit, sumilong ka muna sa puno. Ganun. Gagawa ka ng paraan para makadalo. Kahit late ka, basta dumalo ka. Everybody say, praise the Lord. Marami din naman ang paraan ng malapoy-on. Hindi naman sa lahat ng oras, tayo ay nahihirapan. Ang mahal na Jesus ay totoong Diyos. Lahat ba sabi ng praise the Lord? Kaya sabi sapagkat dahil dito ay nagsisipagpagal kami at nagsisipagsikap sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay na siyang tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa mga nagsisampalataya. Ayan. Kaya sumampalataya tayo sa ating dakilang Diyos. Maniwala tayo sa Kanya. Umasa, manalig, magtiwala tayo sa Kanya. Basahin pa natin. Nasa remaining verses, Titus chapter 2, verse 11 up to 12. Last verse, 1 Peter chapter 1, verse 4. Saklat ng dito. Pakilakas ang pagbasa. Saklat ng dito. Kung gaano kalakas ng iyong pagkikwentuhan, ni Ando, laksan mo ang boses mo, Brother Cristino. 11, sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos Lakas mo ba? na may dalang kaligtasan Yes, sa amen. lahat ng mga tao. 12, nagtuturo sa atin upang pagkagi natin sa paliguan at sa mga kalahayaan ng sanlibutan Praise the ay Lord. marapat mabuhay tayong may pagpipigil at natuwid at banal na
sa panahong kasalukuyang ng sanlibutan ito. Tumingin siya sa akin. Ibig sabihin, hindi siya kontento sa pagbasa niya. Ulitin mo. Mas malakas. 11, sapagkat napakita ang Pagbasa mo, huwag ka nang tumingin dito. Ibig sabihin, kontento ka. sapagkat napakita ang biyaya Ayan. ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. 12, na nagtuturo sa atin upang pagkanggi natin sa kaliguan at sa mga kahalayan ng sanlibutan ay marapat mabuhay tayong may pagtipigil at matuwid ng at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutan ito. Everybody say, praise the Lord! Purihin na ating dakilang Diyos. Andyan, mga nanay, taga San Juan. Nandyan po. Nanay Teresita Taradel. And your best friend, Nanay Palasida. Dahil gusto nyo magkaroon tayo ng Bible study sa San Juan? Sa bahay nyo? Matantay iti Bible study dyan lugar nyo? San Juan. Kasi binabalak magbursada sa San Juan. Maganda sana doon sa looban eh. Baka mas maraming tao doon sa lugar nyo. At least mayroon ng dating kapatiran doon. Kaya't yun ay, maatantay iti gawain ni Jai lugar nyo, tapno masig dagiti tambuans nyo, ang Diyos ang gagawa ng paraan. Katno kayo nga na save 9 year 2012. Nanay Teresita, 2012. Nanay Placida, sabay po kayo? 2012? Sa San Juan? Ayan. Buti na lang kung sa San Juan. Hindi 14 years na po pala kayo. Pinagpala. Walang alisan! Baklotan is baklotan. Everybody say praise the Lord. Yung patutungan ni nanay. Si nanay Teresita ata yun. Sasakay daw ng tricycle mula sa bahay palabas dun sa hindi pa sa highway, dun na sa labas sa kanila. Sa barangay road at ang tawag doon. Pagdating doon, sasakay uli ng isang sasakyan papunta sa highway. Bayan, okay. Pagdating sa bayan, sasakay uli na papunta sa jeep. Papunta sa jeep. Ilang sakay na yun? Ilang sakay? Mas madali. 4? 3. 3, okay. 3 lang. Buti na hindi ka sumasakay. Pagbaba mo dyan, pupunta dito. Naglalakad na. 4 na sana. Di ba? Ganun magpahalaga. Buti na si Tatay Ador. Ador ba? Christian, sana? Nakabisikleta, tay. Alos na niya. Tuwa-tuwa si tatay. Diba nakadalo? Kaya kay Enver, dalo lang po ng dalo. Ipagpray natin, ibalik ng Diyos yung unang pag-ibig nyo, pati yung mga lagos nyo po dyan sa Merino. Palampakan natin ang ating mabait na Diyos. Unang pag-ibig sa Diyos. Amen! Alam nyo, minamahal, kaya ganito ko mag-preach. Kasi ayoko madaliin. Kailangan kausapin talaga natin yung mga baguhan para hindi sila mag-absent. Kasi kung mag-absent sila, kikilos ng kaaway. Last verse na natin, pinasa na natin, nabasa na? Nabasa na ba yung dito? Andrew, basa. Basa anak. Dati yung panahon na, malaki ka na. Binata ka na. Mga kabataan yan, bilis kumaki. Mga nanay, mga tatay, yung mga anak po natin, di ba? Sa susunod, may inaakay na sila. May mga apo na tayo. Ang bilis na ng panahon, mga kapatid ko.
Kaya sanayin na, magpagamit. Basa, aawit na po tayo dahil natin awitin. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Pedro, Laksan mo ang pagbasa. unang 4. Sa isang manang di nasisira at walang lumis, at Sa isang manang. na Hindi inilaan manong. sa langit para sa inyo. Pakiulit, Brother Andrew. Sa isang Dito po manang. Sa aklat ng unang Pedro 1:4. Sa isang manang di nasisira at walang lumis, at hindi kumukupas, na inilaan sa langit para sa inyo. Amen. Everybody say praise the Lord. Sa isang manang di nasisira. Sa Ilocano kasi yung manang, ate. Sa Ilocano, manong. Ibig sabihin kuya. Ito kasi Tagalog. Sa isang manang di nasisira, ang tinutukoy yung mamanahin natin sa langit. Amen! At walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo, para sa atin. Inilaan ng ating mabait na Diyos. Kaya hindi ka pa maglingkod sa Diyos. Maglingkod ka talaga sa totoong Diyos. Dito lang sa Jesus Miracle Crusade International Ministry may totoong Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Jesus. Everybody say praise the Lord. Sabi na ating nabasa kanina, habang hinahanda natin awitin, nakatanggap naman na yung mga baguhan natin sa kursada, kaya aawit na lang tayo. Sabi na ating nabasa, sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao, na ituturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kalayan ng sanglibutan ay marapat mabuhay tayo may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanglibutan ito. Purihin ang ating mabait na Diyos. Kaya ang sanglibutan ito ay punong-puno ng kasamaan, kahalayan, kalikuan. Ngunit subalit sabi ng Biblia, hindi tayo dapat mabuhay sa kalikuan, sa kahalayan, kundi dapat tayo ay mabuhay sa pagpipigil, sa mga matuwid na bagay, banal na bagay sa harapan ng Diyos. Purihin ang ating mahal na Jesus. Nagpakita ang biyaya ng Diyos. May dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Kaya pag tayo maawit, minamahal ko po